First and foremost po, magandang tanghali sa inyo. No? First and foremost po, ready talaga ang ating mga kapulisan at ating mga kasundaluhan na ma-dispatch dyan to serve as a security force para sa DSKE. Actually, we have trained police personnel to act as DEIs kung walang kung magbibito ang mga teacher, kung hindi sila magsisita during the election. Actually, we have our contingency plan with the help of AFP and other friendly forces coming also from BARM, Special Force. Of course, yung mga checkpoint natin, yung mga security perimeter natin, naka-secure naman po. Kaya po, overall po, nagiging normal po, naging situation po during the election. Sir, ilan po ang police na nag-serve sa SGA lang na mga areas po? Actually, I don't have the data kasi I'm traveling, pero definitely nag-focus po kami talaga. Binigyan namin ng pansin yung SGA area talaga at pinagandaan talaga namin. Kasama na dyan po ang ating AFP partners, kasama na rin po dyan ang Special Action Force, kasama na po, even our provincial regional office from the region, nagpadala rin po ng mga personnel para po to beef up yung mga personnel namin na deployed po dyan po sa SGA barangays po. Sir, may mga instances din ba na yung mga naglalaban-laban bilong pareha sila sa MILF, ganon? At paano ninyo kinausapan sila na walang mangyayaring magdadala ng baril or may magpaputok? Gaya nung nakita natin sa ibang area na magulo. Pero sa inyo, yes po, before hand pa, prior po kasi sa election pa, we have our peace covenants with our commanders, mga peace-loving people po. Tuloy-tuloy po ang pag-convince namin bago po makarating yung election po. Then they commit also na maging maayos po ang magiging halalan ng DSKE. And at the same time, nakatulong din po yung deployment natin ng forces, yung visibility ng police na marami talagang police na nakadeploy and sundalo para po yung right to exercise ng suffrage ng mga tao, yung tiwala sila na makapagboto sila sa gusto nilang magiging leader nila sa barangay. Sa tingin niyo, sir, nakatulong doon yung personal niyo na pakikiusap sa kanila at sa social media doon sa intention niyo na dapat matawid na mapayapa ang halalan? Opo, malaking tulong po, especially po sa social media, sa mga katulad nyo kasi at least nalalaman ng tao kung anong ginagawa ng ating security forces. Katulad ninyo, naipaparating natin sa tao kung ano yung mga ginawa natin at lalong magkakaroon ng tiwala ang mga ating mga kababayan sa mga security forces natin. Kaya na ang turnout naging normal po ang sitwasyon during the election. Last time tayo nakita, sir, dyan sa Kidapawan yung di ba sumuko sila ng mga baril yung mga so malaking tulong ba yun? Malaking tulong din po, of course. Yan nga yung sinasabi ko, yung part din ng preparation natin yun sa DSKE, yung tugro pusil, surrender yung mga loose firearms, din yung mga peace covenant natin within the community, the leaders ng community. Malaking tulong po, malaking impact yun. That's part ng preparations natin sa BSKE. Sir, update ko lang. Alam ko sa North Cotabato may incident before ng BSKE doon sa Banisilan, isang barangay at saka isang part pa yata ng Cotabato province. Ano pong nangyari? Naging matiwasay din po yan? Yes, naging maayos naman po. Kasi wala naman tayong na-report na any violent na naging incident o major incident during our election po. Wala naman tayo na itala po. Okay.